Ito kahit medyo ano na po ito kahit na personal na buhay ko na to, para lang sa ikakatahimik ninyo. Ha? Sasagutin ko na po yan para sa inyo, lalo na sa mga supporters ng Danjoy. Diba? Kahit personal, pero isang beses ko lang to sasagutin at hindi na ako mag-i-explain ng kung ano-ano. Sasagutin ko na yung tanong nyo kung totoo po ba o hindi. Yes po, totoo po yun. At ako po ay proud talaga. Proud at masaya po ako na yun, magiging ano na tayo. Magiging tatay na po ako. Kaya yun ang katotohanan po. So kung may tanong pa po kayo, hindi ko na sasagutin yan. Sinagot ko na po sa inyo. Wala na pong halong kalokohan o kasinungalingan. Yun na po yun. Yun lang po, wala na pong explanation. Basta kung ano yung nasa vlog, yun na yung sagot namin ni Joy. Yun na yung totoo, na love team po talaga kami. Walang gamitan, walang saktanan, walang lokohan. And yung issue po, sinagot ko na. So masaya po at proud ako at hindi po yun aksidente. Ang mga ibang nag-iisip po dyan, baka sabihin aksidente. Hindi po yun aksidente. So ayun, gusto ko lang malinawan kayo na ano po yun. Ginawa at plenano din na magkaroon ng ng baby po. So huwag niyo pong isipin na baka isipin niyo one night stand lang or hindi sinasadya, hindi po. So yun na po yun. Sa mga susunod pa pong katanungan yan, wala na po. Yun na po yun. And sa rules pala nun, totoo naman po yun na rules, bawal mag-love team ang walang girlfriend. So yun, medyo na-break ang rules na yun. Pero bago naman po magsimula ang love team po, ay wala talaga akong girlfriend po noon or wala akong, hindi ako in a relationship. So habang, yun nga, di ko na ikukwento kung anong mangyayari. Basta alam nyo na po sinagot ko na yung tanong, no, yun na po yun. Salamat. Salamat po na naintindihan nyo po ang aking nagawang kamalian. Siyempre hindi tayo perfect. Marami tayong nagagawang pagkakamali. Pero ito ay inaamin ko, hindi ko na po tinatanggi. At talagang inamin ko na nagkamali at nasaktan namin kayo. Kaya sorry po at pasensya na. I know you've been waiting for my actions or postings. I'll speak just once for you guys kahit wala ako sa grupo nyo o sa grupo na minamahal nyo. Different words of judgment are being thrown at the three of us. Lahat tayo nasaktan dito, hindi lang kayo. Lahat tayo, tao lang nakakaramdam ng iba't ibang emosyon. May mga laytan na nangyayari, kesyo maganda siya pero mas maganda pa rin si ganito. Hindi po ito kompetisyon, kumparahan, o paangatan ng sarili o basehan ng pamumuhay. Pantay-pantay lang tayong lahat sa mata ni God. Mas makakabuti siguro kung ang focus ay ang matulungan at mag-guide ang bata para makapagtapos siya ng pag-aaral at maabot ang mga pangarap niya. Huwag tayong maging one-sided, dahil ang mga masasakit na salitang nasasabi ay hindi na natin mababawi. Let's learn to accept and understand what is happening, hindi para manghusga agad ng tao based lang sa walang malinaw na statement. Because first of all, aware ang bawat isa na walang nasaktan, walang niloko, at walang inagrabyado. Labas na ang bawat isa sa mga personal nilang buhay. 53. What I see is the mission and vision of the group you support is to help and support each other. Don't let hatred and toxic environment affect the group you love. Mga tao lang din yan at hindi perpekto sa mundo na nasasaktan kahit nakikita nyo sa camera. Akala nyo mga walang pakialam or deadma lang pero sa likod ng camera napapagod, nakakaramdam ng lungkot, at nasasaktan din yan pero tuloy pa rin sila sa pagtulong. Parang kayo din na nakakaramdam na nadudurog din ang puso nila sa mga binibigay nyo masasakit na salita. Huwag din natin sanayin ang sarili natin mag-involve ng ibang tao na hindi naman sangkot sa issue. Tulad ng mga sabi-sabi nyo, may mabuting puso itong isang tao na ta. May mabuting puso din tong isang tao na din ta.
Sa kakatanggol natin sa minamahal natin, hindi natin nakikita may aib na nasasaktan at hindi na nakakagawa ng tama ang sarili dahil sa taong mahal mo o mahal natin. Bakit hindi natin ipaubaya kay God ang lahat na nangyayari? God has purpose for everything. Huwag natin pairalin ng galit at kasamaan. Dahil kapag mas nangingibabaw ang negative at galit natin, walang mabuting results sa ginagawa natin. Kung nagiging understanding and positive vibes tayo, nagiging mabuti ang results sa ginagawa natin. Huwag tayo manghusga ng iba dahil lahat tayo hindi naman perpekto, nagkakamali, may pagkukulang. Nagdesisyon ako sa paraan wala makakaalam na iba dahil sa ginasto ko mas protektahan ang magiging anak namin sa mundong ginagalawan niya dahil hindi maiiwasan sa mundo niya magkaroon ng sari-saring toxic na mapanghusga. Huwag po tayo magsisihan dito kesyo tinago o anuman, nakafocus kami lalo na ako sa pagprotekta sa magiging anak namin. Ngunit binigay at pinagkatiwala na namin ito kay God kung ano ang mangyayari balang araw. Si God na ang gumawa ng lahat ng dapat na mangyari ang maramdaman na magkaroon ng freedom at pagmamahal ang bawat isa sa atin. Ang blessing na baby na dinadala ko ay hindi ito aksidente. Ito ay pinag-pray namin kay God na ibigay ito sa amin. Oo, totoo. At tama po kayo, may anak po ako at kahit kailanman hindi ko kinakahiya at ITINITAGO ang anak ko. Proud ako sa anak ko at hindi pagkakamali yun, lalo na hindi ko ikababa sa sarili ko yun dahil kahit single mom ako narating ako sa buhay ko na pinagsumikapan ko on my and I have earned respect from the people around dagdag me and who loves me. Wala ako dapat ay explain tungkol sa anak ko dahil masaya at blessing ang anak ko at siya ang nagbibigay ng lakas ng loob para sa araw-araw na pagsusumikap ko dahil sa anak ko nakamit ko ang lahat ng achievement at goal ko sa buhay ko. Proud ako sa mga naging single mom na tinaguyod at binibigyan ng magandang buhay ang ating anak. 53. You have no right to judge and criticize a single mom like me. Ako binabash nyo, nagpapasalamat ako kay God. Nabuti na lang sa mga pinagdaanan ko noon ay pinagtibay na ako ng panahon. Paano yung dalawang taon na may mga sari-saring nakakatanggap ng pagbabash nyo? Nararamdaman nyo ba puso nila o damdamin nila? Ilagay din natin minsan ang posisyon natin sa kanila, anong mararamdaman. Kung kayo nasasaktan, aba sila rin nasasaktan lalo na sila ang involved sa situation. Siyempre masakit dahil sa mga sari-saring panghuhusga nyo dahil sa wala kaliwanagan na statement. Tao lang tayo lahat. Nagkakamali o nagkukulang kaya tayo binibigyan ng pagsubok para matuto at alisin tayo sa pagkakamali o kahinaan natin para patatagin at pagtibayin tayo ni God. I'm not speaking to get your sympathy or to give sympathy to someone else. Tulungan nyo sila sa pamamaraan na bigyan nyo ng mabuting salita at pagmamahal dahil kahit kailanman hindi matutumbasan ng pera ang pagiging mabuti natin sa kapwa. Hindi ko pinipilit gustuhin nyo ako. Dahil masaya ako sa maliit na mundo ko dahil alam ko kahit maliit ang mundo ko ang nakapaligid sa akin totoo. May respeto at genuine ang pagmamahal. Hindi ko kailangan magpaka-fame sa karamihan kung magiging toxic naman ang nakapaligid sa akin. Kaya PAIRALIN natin sa mundong ginagalawan natin ang spread love and kindness. Let's leave the things that happen in our lives to God.